Ang title ng i-share ko sa inyo ay God will give the desires of your heart. Alam nyo, ito ay isa sa mga verses na nagpa-excite sa akin noong first time kong marinig. Isipin mo naman basahin ko sa inyo, Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sino ka naman na hindi may excite doon? Para bang sinasabi ni Lord na, okay, magpakaligaya ka sa akin at ibibigay ko ngayong mga wishes. And imagine, all we have to do is magpakaligaya sa Kanya. At noon, ang thinking ko doon sa magpakaligaya kay Lord is do the spiritual activities. Yung bang mga basic. Reading the Word, hearing the Word, praying, fasting, fellowship. And then, ibibigay na ang mga gusto ko. Until nalaman ko, mali ang unawa ko. Let us talk about this verse. Alright? Ready? Let's start with the word desire. God will give you the desires of your heart. The desires. Hindi naman masama ang may wish, hindi naman masama ang merong desire. Hindi naman masama ang may ninanais ang puso. Yung mag-wish ay normal yan sa tao. Nilikha tayo ng Diyos na merong emotion, may passion. At kapag meron tayong wini-wish, ginugusto, tinatanggap natin na may mga bagay na hindi natin kontrolado. Kaya wini-wish na nga lang natin Para bang ganito, I wish ako ang pipiliin mo. Hey. Alam mo ba na kahit si Jesus may wish? Revelations 3:15, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. Bakit nag-wish si Jesus? Kasi hinayaan ni Jesus sa atin, o hinayaan ng Diyos sa atin, ang pagpili. Siya o hindi siya. Kaya sabi niya, I wish ikaw mainit. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng free will. Tayo ang magpapasya. Oh, what a wonderful blessing, Nung si Jesus ay nasa lupa, meron siyang wish. Luke 12:49. I have come to bring fire on the earth, and how I wish it were already kindled. Ito yung ibig sabihin nito, yung banal na Espiritu. Gustong-gusto na ni Jesus na bumaba na ang banal na Espiritu. Imagine, nung bumaba ang banal na Espiritu, doon sa upper room, nung sila'y nananalangin, nagsimula na sila mag-speaking tongues, and they were empowered to go and share the gospel. Nais na ni Jesus na bumaba ang Holy Spirit, pero alam niyang hindi pwede. Bakit? Kailangan muna niyang daanan ang passion of the cross. Kailangan muna niyang daanan ang dusa ng pagbabayad ng kasalanan natin. Kaya naman, nag-wish na lang siya. Well, okay ang mag-wish, pero hindi lahat ng wish ay okay. Number 2, God will give you the desires of your heart. God will give you. Kindly say, God will give you. Sino daw ang magbibigay ng mga ninanasan ng puso natin? Si God. So, hindi masama ang may naisin kung kay God mo ito hinihingi. Kasi, God will give you. Siya ang nagbibigay. Mali kung ito'y hindi mo sa Diyos hihingin. Like, pastor, when you wish upon the star, there's no reason. Saan pa? When you wish upon the wishing well, sa totoo lang, may mga pan na ganyan Hanggang ang daming coin sa loob. Yung pala nagwi-wish, gusto ko na sisidin Saan pa kayo nagwi-wish? Sa cake. Kaya naman na, lahat na sisindihan ng kandila, wish muna. O saan pa kayo nagwi-wish?
Sa buto ng manok? Ano kayong ginagayong? Wishbone, wishbone. Ay, nako. Saan natin hihingin? Hingin natin sa lumikha ng bituin. Hingin natin sa lumikha ng tubig. Hingin natin sa lumikha ng manok. Hingin natin sa lumikha ng apoy. Are you there? Dahil sabi ng James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Lahat ng mabubuting bagay ay galing sa ating Ama. Kaya naman napakaliwanag nung itinuro ni Jesus ang pattern ng prayer. Pattern, ha? Hindi para sa uluhin, kundi gawing batayan. Pattern ng prayer kung kanino hihingi ng give us this day our daily bread. Kanino daw? Kay our Father who art in heaven. At maya-maya, give us this day our daily bread. Tinuro agad ni Jesus kung kanino tayo hihingi. Dahil sa kanya nanggagaling ang lahat ng magagandang bagay. Now, tingnan mo kung sino ang pinagdadasalan mo dahil hindi ka bibigyan niyan kung hindi mo sa Diyos hihingin. Uulitin ko. Tingnan mo kung kanino ka nagdadasal kasi hindi yan magbibigay. Hindi dyan manggagaling ang mabubuting bagay. Sa Diyos lamang, kay our Father lang. Pastor, bakit naman ho ako'y humingi sa pinagdasalan ko noon, ay tumanggap din naman ako. So wala na lang ho yun? Okay. Pag-usapan natin yan. Dalawa yan. Una, kahit ang demonyo ay nakakapagbigay din. Kaya nga lang, napakalaking sumingil. Matthew 4:8 and 9. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. And verse 9, all this I will give you. Yan. Si Satan, kausap si Jesus. Jesus, all this, the splendor of the kingdoms of the world. Siguro pinakita niya yun ng New York, pinakita ang Rome, pinakita ang the most famous city of Rosario. At ang sinabi, ibibigay ko lahat ito sa iyo. Pero meron siyang hinihingi. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Ganyan si Satanas. Nagbibigay din, ang laki lang sumingil. Ang laki ng kinukuha, buhay mo na. Pero hindi nyo mapapansin, hindi nyo napansin, hindi kinwestiyon ni Jesus ang kakayanan ni Satan na magbigay. Hindi sinabi ni Jesus, bakit mo naman ibibigay sa akin, hindi naman iyo? No. Alam ni Jesus na si Satan ang God of this world. Ka-obvious naman. Ka-obvious na si Satanas ang little God, little G, small letter G, ng mundong ito. Hindi ka na kailangan lumayo. Daming kasalanan eh. Imposible ang Diyos ang naghahari dito. Si Satan, as of the moment. Okay? Kaya naman, alam ni Jesus na si Satan ang God of this world at may otoridad siyang ibigay ito. Ito ang sabi ng 2 Corinthians 4 verse 4. Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Maliwanag, ano? Satan, the God of this world. Now, tingnan ninyo ha. Pwede naman talagang tumanggap daw sa mga hiningan mo na hindi ang Diyos eh. Kaya lang, laging panlilin lang yan. Paano ka ba niya malilin lang kung hindi ka muna padadamahin? Paano ka ba niya malilin lang kung hindi ka muna niya pagbibigyan? Narinig na ninyo yung beginner's luck. Yes. Yan yung mga nagsusugal ng mga babagong nagsusugal. Yan ay nananalaw. Bakit? Paano ka naman
lilinlangin kung hindi ka muna padadamahin. Now, ang una, sabi ko sa inyo, kahit ang demonyo nagbibigay. Padalwa. Yes. Kahit hindi ka kay Lord humingi, ay pwedeng galing sa Diyos yang iyong tinanggap kahit hindi mo sa Kanya hiningi. Dahil ang Diyos ay mapagbiyaya. Nagbibigay siya sa mabuti at sa masama. Ito ang reason kaya inutusan tayong ibigin at ipanalangin ang ating kaaway. Kasi ang Diyos ay mapagbiyaya sa mabuti at sa masama. Basahin ko sa inyo ha, Matthew 5 verse 45. That you may be children of your Father in heaven. Heto na. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Nagbibigay na biyaya ang Diyos sa mabuti at sa masama. Sa matuwid at sa hindi. Kaya wag nga ninyong gagawing batayan ang pagpapala ng inyong kalapitan sa Diyos. Dahil kahit sino ay pwedeng bigyan ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. So, in other words, let's make sure na kay Father God mo hihingin. Are you there? So, dalawa na nakita natin. Ano? Ituloy natin. Dito, medyo haba tayo. God will give you the desires of your heart. Kindly say, your heart. Pastor, how can we be sure na ang ninanais ko ay mabuti? Hindi lang, alam mo, ito'y dapat nating sure eh. Bakit? Hindi lang sa ating hinihingi, pag tinanggap natin ay makakasama sa atin, kundi hindi rin naman ibibigay ng Diyos. Kapag ang hiningi mo ay hindi mabuti. So, let me tell you a story para malaman ninyo ang setup na yung your heart. Tinalikuran ni Adan at Eva ang autoridad ng Diyos sa pagpapasya ng mali at tama. Noong una, si Adan at si Eva ay nandito at ang Diyos ang nagsasabi sa kanila kung anong mali at ang tama. Adan, Eva, huwag niyo kainin ninyo lahat ha. Mapera doon sa isang punong yon. Huwag mo kakainin ang bunga noon na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at sa masama. Alam natin ang nangyari. Sinuway ni Adan at ni Eva ang utos, kinain ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Simula noon, tao na ang nagpapasya kung ano ang tama at mali para sa kanya. Naalala ko noon there was a time na pinag-uusapan namin ang love of money is the root of all evil. And then, I heard somebody said, mga love of money. Ibigay mo sa akin ng pera at alam ko ang gagawin ko riyan. Sabi ko, another son of Adam, confidently thinking what is good for him. Akala kasi ng tao, nung siya na magpapasya kung ano ang mabuti sa kanya, ay siya'y napakahusay na. Napakamapanlin lang pa naman ang puso natin. Napaka-deceitful. Ito ang sabi ng Jeremiah 17 verse 9. The heart is so deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ako'y nagulat doon Beyond cure. Walang gamot sa pusong mapanlin lang ng tao. Beyond cure. Talagang mapanlin lang ang puso ng tao. Well, that is talking about the unregenerated heart. Ano? Yung pusong hindi sinuko sa Diyos. The heart is so deceitful that our motives are unclear even to ourselves. Kahit tayo hindi natin alam ang motibo ng puso natin. At tayo ay napaka-expert in deceiving ourselves into thinking that we have a noble intention. Gayong selfish naman. Hindi, kaya ako naman ginagawa yan upang makatulong. Hindi, kaya ako naman yan ginawa para lang talaga mapabuti ang mga tao.
Kaya ko ginawa ay para sa ating lahat. At naniniwala siya sa kanya sinasabi. Pero if God will expose his heart to him, makikita niya na ang motibo niya ay very selfish. The heart is so deceitful above all things, beyond cure. Paano natin pagkakatiwalaan ng desires natin kung ito'y galing sa pusong mapanlinlang? Di ba ang sabi doon ay God will give you the desires of your heart? Ay ayaw ko naman pag ang desire ko masama. Ayaw ko naman pupunta ito sa akin dahil alam ko makakasama ito. Ay paano ko mapapagkatiwalaan yung desires na yan? Ay sinasabi na niya, ang paniwala ko noon, basta ako magpakaligaya sa Diyos, ibibigay ng Diyos ang gusto ng puso ko. Ay paano yun? Pag ang puso ko ang may problema? Paano natin pagkakatiwalaan ang desires natin kung ito'y galing sa pusong mapanlinlang? Mark 7:21 and 22. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, pangangalunya, verse 22, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan, kahangalan. Nagsisimula sa puso. Tingnan ninyo, mag-experiment kayo. Hayaan ninyo ang inyong imagination ay lumipad. Yung kayo lang, tingnan ninyo kung saan pupuntang imagination nyo. At malalaman ninyo how fallen the heart is. Napaka-deceitful. Hayaan ninyo lang na lumipad ng imagination. Tingnan ninyo kung saan kayo dinala. You will be amazed. Dahil laging dadalhin kayo niyan sa selfish na intensyon, kung hindi man kalaswaan, kung hindi man masasamang plano, doon ka dadalhin. Sabi ng iba, alam mo, ang tao, basically, yan naman ay mabubuti. Yung lang mga pangyayari sa buhay nila ang nagpasama sa mga yan. Katulad ng yung bang maling pagpapalaki. Katulad ng lumaki sa squatters area. Yung kanyang environment ba? Sabi ng Bible, lahat ng tayo nagkasala at makasalanan. Wala pang poor environment, may sin nature na siya. Hindi pa siya nadadala doon sa pangit na environment. Ang kasalanan ay nagsisimula na sa kanyang puso. Romans 7:20. Subalit, kung ang hindi ko nais, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Our evil hearts lead us to sin. That's the problem. Salamat na lang. At binago ng Diyos ang ating puso. Salamat. Ezekiel 11:19. Dahil kung hindi, tunay naman. Ezekiel 11:19. Bibigyan ko sila ng isang puso at lalagyan ko sila ng bagong espiritu. Aalisin ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman. Salamat. Salamat at ang ginamot ng Diyos ay yung beyond cure. Yung sinabi ng Jeremiah na walang kagamutan, iyon ang ginamot ng Diyos. Pinalitan ng ating puso, pusong bato, ginawang pusong laman. Nangyari lang ito nung lumapit ka kay Jesus, nung ikaw ay nagsisi sa kasalanan mo at tinanggap mo sa pamamagitan ng biyaya ang Panginoong Hesus at ikinanampalataya sa Kanya. Doon lang napalitan ang puso mo. Anong nangyari dito? Ni-reverse ang ginawa ni Adan. Kung noon, kinain ni Adan ang bunga na kung saan sila na magpapasya ng mali at ng tama, ni-reverse ito ng mga taong nanampalataya kay Jesus. Ngayon, si Jesus na ang masusunod, si Jesus na ang Panginoon, si Jesus na ang Master, siya ang Lord, siya ang Hari. Ang kabutihan ni Jesus, ang standard. Yun ang tama. Hindi ang sabi natin, hindi ang sabi ng iba, hindi ang nakagisnan, hindi ang tradisyon.
Noong tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, iniluwa mo ang bunga na kinain ni Adan. Hindi na ikaw ang magpapasya. Kahit ang galing ng takbo ng isip mo, hindi yan tama kung hindi yan akma sa sinabi ni Jesus. At hindi mo na ipipilit ang iyo. Lord, di ba gusto mo rin naman akong sumaya? Di ba kalooban mo na ako'y magkaroon ng kaligayahan? Pagpalain mo naman kami kahit mali ang aming relasyon. Kung meron mang nakikinig, at kayo'y nagsasama, hindi pa kayo kasal, abay magpakasal na kayo. Kung meron mang nakikinig na sinasabi mo na hindi na kailangan ng kasal basta nagkakaunawaan, huwag ikaw ang magpasya ng tama at mali. Hindi ikaw ang Diyos. Huwag kang gumawa ng iyong rules. Iluwa mo ang kinain ni Adan at ni Eva na ikaw na ang magpapasya. No. Ibigay mo sa Panginoon yon. Are you there? Lord, di ba gusto mo sumaya ako? Biyayaan mo ako ng maraming pera kahit maling paraan ng aking pagkita. Huwag mong ipilit. Hindi ikaw magpapasya ng mali at tama. Ang Diyos yon. Lord, di ba mapagbiyaya ka? Palakasin mo ako, i-maintain mo ang aking health, kahit ako ay laging nagbibisyo. Huwag mong baluktutin ang kamay ng Diyos. Hindi ikaw magpapasya ng mali at tama. Lord, hayaan mo na lang ako sa aking gender preference. Hayaan mo na lang. Dito ako maligaya, Lord. Eh, paano naman ang kaligayahan at ang ngiti ng Diyos na lumikha sa iyo? Ang katotohanan ay kung anong sinabi ng Diyos. Na lahat ay nagkasala, lahat nating mabubuting gawa na pinangbabalansin natin sa kasalanan na hindi sapat. Never think na babawi ako. Hindi mo mababawi ang kasalanan mo. Nandun yon. Ang kailangang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang pinagkasalaanan natin ay Diyos na banal. Hindi ka nagkasala sa isang pangkaraniwang tao lang. Ang pinagkasalaanan natin is the Most High God. Hindi pwedeng basta-basta lang yon. Malalagay sa alanganin ang kaluwalhatian niya. At para iligtas tayo sa parusa ng kasalanan, si Jesus na nag-iisang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, ipinanganak na walang kasalanan, nabuhay na walang kasalanan, at sa age 33, siyang tumanggap ng parusa na dapat ay sa atin. Namatay si Jesus, inilibing, at pagkatatlong araw, nabuhay na maguli. At ang sino mang tatanggap kay Jesus at mananampalataya sa ginawa ni Jesus sa cross, ang sabi ng Bible, Ephesians 2 verse 8 and 9, ay maliligtas. Sa pagkakataong yon na tinanggap mo ang Panginoong Yesus ng totoo sa puso mo, inaalis ni God ang batong puso at pinapalitan ng pusong laman. Now, we know kung bakit excited ang makakarinig ng delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kasi ang akala nila, God will give the desires of the heart kahit hindi nababago ang puso niya. No. Ang desires na ibibigay ay desire galing sa pusong binago, pusong tinirhan ng Holy Spirit. Yon ang desire na ibibigay. Noong tinanggap natin si Jesus, inilagay ng Diyos ang Holy Spirit sa puso natin. Ang desire ng Diyos ay naging desires natin. Ang pagre-rebelde natin sa standard, sa rules ng Diyos ay naging masayang pagsunod. Gusto mong sundin ang Diyos. Sinabi ni Lord, mag-tithes, ginagawa mo ng masaya. Hindi na nagre-rebelde ang puso. Kasi ang puso ay hindi na pusong bato, kundi pusong laman na.
Ang hinahanap na natin ay ang kalooban niya. Romans 12 verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Binabago natin ang ating isipan ayon sa kalooban ng Diyos. Alam mo, nung si Jesus nasa Getsemane, siya'y nananalangin, ito yung time na siya'y pumawis ng dugo. Alam mo, sa panahong yon, Jesus wished na magkaroon ng ibang paraan upang iligtas ang mga tao. Sabi niya, Lord, sana naman kung meron pang ibang way, makaligtas ako sa kopang ito. Wag ko nang daanan ito. Pero hindi naman niya tinapos ang prayer niya doon. Hindi niya pinilit. Hindi niya hinayaan ang kanyang human desire na lampasan ang kalooban ng Diyos. Nagkaroon ng laban sa kanyang loob, pero hanggang dumating sa point na tunay na masabi niya, Lucas 22 verse 42, not my will, but yours be done. Hindi tayo pareho ng desire ni Lord pag ang desire natin ay base sa dissatisfaction sa binigay niya sa iyo. Anong ibig sabihin? Kung ikaw ay hindi masaya sa binigay ni Lord sa iyo, at doon mo ibinabase ang iyong hinihingi kay Lord, ay hindi kayo pareho ng desire. Katulad ng Lord, ba't ka naman ako'y pinanganak mong pagkaitim-itim? Pwede ka, Lord, na paggising ko bukas, ako'y mistisa na. Yung iba naiinis, pag bumibili ng damit, naiinis na, bakit ba naman ang aking body type ay ganito? Rectangular. Para akong bloke ng yelo. Kapag ang hinihingi mo kay Lord ay base sa dissatisfaction sa binigay niya sa iyo, hindi kayo pareho ng desire ni Lord, hindi kayo pareho ng puso. Lord, ba't mo ko pinanganak na ang aking outer body ay lalaki pero ang puso ko'y babae, or the other way around? Yan ay prayer na hindi pareho ng desire ni Lord. Kailangan satisfy tayo kung anong binigay ni Lord sa atin. Lord, bakit ba ako'y dito mo, ilalabas mo din lang ako sa lupa? Ba't ka naman ako'y dini mo panilabas sa pamilyang are? Any prayer na galing sa hindi ka satisfied sa binigay ni Lord, hindi iyan galing sa pusong malambot. 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. Kung ano ka, yan ay sinadya ng Diyos para magbigay ka ng luwalhati sa Kanya. Kung nasaan ka, yan ay sinadya ng Diyos para magbigay ka ng luwalhati sa Kanya. Isipin ninyo noong si Manny Pacquiao ay bata pa. Isipin mo kung halimbawa at sinasabi niya, ba't ka naman ako sinilang na mahirap? Tapos narinig niya ang kanyang inay, ba't ka naman hindi pa ako ipinanganak sa gagana rin inay ko? Tapos siya ay nagbenta ng tinapay sa panadriya, talaga naman, pwede naman akong ipanganak doon sa may-ari ng Shumart, ba't ka naman ako nagkagana rin? Lahat na desire na galing sa dissatisfaction sa binigay ni Lord sa iyo ay hindi desire na kapareho ng sa Diyos. Hindi ko sinasabi na hindi mo na naisin na ma-improve ang buhay. Ang sinasabi ko lamang ay kapag ka ikay naiinis, nayayamot, at hindi ka satisfied, okay, marami nagsasabi, kung ikaw ay may pera at pangit ka pa, ay kasalanan mo na. Alam mo, ewan ko ha, pero sino ga magpapasya ng maganda at ng pangit? Sino magpapasya? Ay dahil kung ang magpapasya ay si Belo, magpapasya ay si Ivy, ang magpapasya ay kung sino-sino, ay talagang magastos ang magpaganda at magpapugi. Hindi ka pwedeng yung itsura natin ay okay na. Hindi ka pwede na kapag ang ilong natin hindi matangos ay okay na.
Noon naman wala pang Kastila dito, hindi pa napunta eh. Hindi lahat ng Pilipino, wala naman bothered. Oh. Wala naman bothered eh. What is my point? Kung ikaw ay ngayon at ikaw ay nag-iisip na kung ano-anong ipagawa sa mukha mo, ayos na yan. Make-up lang ang aking inaalaw. Wag na. Kasi baka pagdating mo dito, hindi ka namin makilala. Ba, sino ito? Halimbawa, nagpatangos ang ilong. Nagpalaki ng mata. Nagpalaki ng lips. Ay, baka hindi ka namin makilala. First time po? First time kayo? Ang kagandahan ng gagaling dito sa loob. Listen to me ha. Okay ka na. Okay ka na. Okay ka na. Huwag kang maniwala sa nagsasabi sa hindi ka okay. Okay ka na. Yung mga ibang babae, ako'y magpapaganda para ako'y makakita ng para ligawan ako ng maayos na ano. Ang igihin mo yung loob mo. Because at the end, kapag kayan ay matagal nang nagkakausap, at the end, ang hahanapin noong tao ay kung saan siya may kapayapaan, kung saan siya. Ito'y naririnig ko noon, hindi ako naniniwala eh. Pero ngayon ako naniniwala. Ang mahalaga talaga ay ang kagandahan sa loob. Are you there? Kung kayo hindi pa naniniwala doon, darating din ng araw maniniwala kayo. Why? All beauty, lahat ng kagandahan, nagfe-fade yan. Nagfe-fade yan. 15 years ago, hindi ako nagme-makeup. Nag-fade eh. Lahat yan nagfe-fade. So, paano pag dumating na yung puntos na, faded talaga? Yung kung sa pantalon ay may butas pa. Anong matitira sa'yo? Yung kagandahan sa loob. Sabi ko, may mga tao, ang pogi sa malayo, ang ganda sa malayo. Pag malapitan na, ay, sa maugali. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay maganda sa malayo at sa malapit. Hindi ang ibig kong sabihin doon sa maganda sa malapit, pogi sa malapit, yung kalooban ha. Baka naman kayo nasa itsura pa rin. Dahil nasa atin ang Holy Spirit, ang desire mo ay galing na sa pusong binago. Kaya hindi mo ninanais ang hindi sa'yo. Deuteronomy 5:21, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Nakalagay kasi dito, pause. Ni huwag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapwa, ang kanyang bukid, ni ang kanyang aliping lalaki o aliping babae. Ilan ang nababalitaan ko, yung gang kasambahay na malengke, may nakipag-usap, sa akin ka na. Tataasan ko sweldo mo. Bakit ninyo iniimbot ang hindi sa inyo? Huwag mong iimbutin. Ano kasi English ang iimbutin? Covet o pagnanasaan. Huwag mong iimbutin ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Bakit? Kasi binago ng puso mo. Ano pa? Dahil binago ng puso mo, huwag naman sobrang pagnanais mo sa mas marami pang pera o material na bagay just for the sake of it. Ito ang sabi ng Proverbs 23 verse 4. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman.
Maging matalino ka ng sariling mapigilan. Bakit? Kasi ako'y may nakausap talaga, hindi na nila mapigilan ang sarili nila. Sabi niya, siya dahil semi-retire. Tapos na daw, ayaw na daw niya ng stress. Maya-maya, dahil sa kanyang mga friends, connection, yun pa rin ang kwentuhan, maya-maya siya nagninegosyo na naman, stressful na naman. Kailangan maging matalino ka ng sarili mapigilan. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Ano ba ibig sabihin nito? Huwag magpakapagod sa paghabol sa kayamanan. Kasi may Ama ka sa langit. Kailangan alam mo kung kailan ka magre-retire, kung kailan ka titigil. Sabi ng iba, pagkatapos nito, talaga ibibigay ko ng aking sarili sa Panginoon. Pagkatapos nito, ako'y nagkameron ng ganare, talaga ako'y maglilingkod sa Panginoon. Alam mo, 80 anyos na, hindi pa tapos. Kasi hindi niya alam kung paano tumigil. 1 Timothy 6 verse 9 and 10. Ngunit ang mga nagnanais yumaman, nahuhulog sa tukso, nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat, verse 10, ang pag-ibig sa salapi ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, nang ilang nagnasan rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. So ano pastor ang purpose ng pagpapayaman? Okay, ito ang purpose. 2 Corinthians 9 verse 8. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Yan ang purpose ng pagpapayaman. Kung hindi yan ang purpose ng pagpapayaman mo, itumigil ka na. Bakit? Dahil mapapatulad ka kay Solomon. Si Solomon na talaga namang hindi pinigilan ng sarili, nagpakayaman, ginawa lahat ang magbibigay sa kanya ng pleasure, ay dumating ang puntos na sinabi niyang walang saysay, walang saysay, walang saysay. Sayang ang buhay ni Solomon. Na matapos pagbigyan ng sarili sa lahat ng desire na ito, ay sa pahuli sabihin niya ay empty, empty. The more na pinupuno mo ng mga bagay na binibigay ng mundo, the more na pagdating sa dulo, sasabihin mo, ang lungkot ng buhay ko. Hindi mo nakita ang purpose mo. So, ang purpose, kung ngayon ikay nagpapayaman pa rin, ang purpose ito, para ikay maging pagpapala sa marami. Oh, I pray, makuha natin yon dahil hindi ka sasaya. Ay, ano kung ikay mapasama sa 10 riches in the Philippines? Si Bilyar, tapos ikaw na, o sige. Ay, ano ngayon? Ikaw ay nagpapayaman not to level up your lifestyle, but to level up your giving. Hindi yung nung ikay nayaman, doon ka pa naging kuripot. Doon mo pa pinag-check ang mga giving. Eh, pastor, yan yung mga sinasabi ninyong yan, eh doon na sa mayayaman, eh paano naman ho ako? Ako'y sa payaman pa. Okay. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need. Okay, wala ka pa doon sa puntos na having all that you need. Then, abound in good work, kahit hindi sa every work. Di ba sabi dito? Having all that you need, you will abound in every good work. Okay. Hindi ba ikaw sapat na sapat? Pero still, pwede ka pa rin sumagana sa mabubuting gawa, pero hindi sa lahat ng mabubuting gawa. At least meron kang sinasaganaan. Kahit isang area ng buhay mo, na meron kang sinasaganaan doon ng mabubuting gawa. Kasi yung pagpapala ng Diyos ng marami, ang mangyayari doon, ikaw ay magiging pagpapala sa lahat ng paraan, sa lahat ng panahon. Yun lang yun. Abound in good work kahit hindi sa every work. Kahit hindi in all things at all times. But still abound in good work kasi yan ang purpose ng anumang increase. Kung hindi yan ang purpose mo, hindi kayo pareho ni Lord. Hindi kayo pareho ni Lord. Hindi nyo napansin, nung ang Panginoong Jesus ay nandito, hindi mo siya nagpayaman eh. Eh paano naman, pastor, alam niyang siya iaalis ng 33 and a half? Ay bakit ang mga tao dito? Ang mga tao sa mundo, ay ang purpose ay yung pa rin. Alam mo, kawawa ang tao na hindi nalalaman ang purpose ng kanyang buhay.
Kawawa. Bakit? Yan, madadala yan ng may bagong idea, may bagong sinabi, madadala. Kailangan alam mo ang purpose mo. Ang purpose ko ito, to win soul, make disciples. Ang purpose ko ito, that no one should perish. Ang purpose ko ito, that if abound in blessing, I will abound in good works. Ang purpose ko ito, na ako ang nagpapautang, hindi ako nangungutang. Anong ibig ko sabihin? Itama mo ang purpose mo sa desire ni Lord. Dahil kung ang purpose mo hindi yan, kung ang purpose mo yan, ako'y makilala, ako'y sumikat, ako'y yumaman, ako ang maging pinaka-pogi dito, pinaka-maganda, ako ang pinaging popular, ako ang maka-rich doon. Solomon. Mamaya sasabihin mo, vanity, vanity, walang saysay, walang saysay. When we delight in God, binabago ng Diyos ang desires ng ating puso upang sumang-ayon sa ninanasa ng Diyos para sa atin. Kaya naman, may confidence kang humingi sa Diyos dahil pareho na kayo ng desire ng Diyos. Ito ang reason kaya ipinagpe-pray natin ang ating mahal sa buhay. Confident tayo. Confident akong manalangin na napapakinggan ng Diyos ang panalangin natin. Bakit? Pareho kami ng desire Pareho kami ng gusto. Gusto ng Diyos na walang mapahamak. Gusto ng Diyos na kapag ang isa sa pamilya na ligtas, lahat ay maliligtas. Ang gusto ng Diyos, lahat ay maging pamilya niya. Pareho kami ng gusto. Pareho dapat tayo ng gusto. Para pag humingi tayo, confident tayo. Alam natin, ibibigay ng Diyos yon. Are you there? Ako'y natutuwa sa mga tao na ang sinasabi ay, gusto kong mag-travel. Suggestion lang naman. Ipag-pray mo. Dagdagan mo na, Lord, kung saan mo ko dadalhin, gawin mo akong pagpapala doon. Hayaan mo ako'y makapag-share doon, may maakay ako sa iyo doon. Bigyan mo ako ng tamang salita sa tamang time. Bakit? Para ang purpose natin at ang desire natin ni Lord ay pareho. Now, check your heart. Ang sabi ng Psalms, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pareho ba kayo ng desire ni Lord? Dahil kung ang desire mo ay yung katulad ng sa akin, hindi naman masama. Pwede na magbigay ni Lord Mamaya, para nasa outline ako. Number 4, last na to. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang maligaya sa Diyos o ang nagpapakaligaya sa Diyos ay masaya sa pagpapala dahil ito'y galing sa Diyos. Hindi dahil ito'y para sa kanyang benepisyo. Masaya ka lang dahil ito'y galing sa Diyos. Kaya hindi ka tumataya sa loto o anumang sugal kasi hindi ka masaya na basta pagpalain ka lang anumang laki nito o dali nito. Masaya ka kasi ang pagpapala ay galing sa Diyos. Ang nagpapakaligaya sa Diyos ay hindi dahil sa benepisyo, kundi dahil galing sa Kanya. Kaya sa Diyos ay mahalagang paraan Kaya mayroon kang mga regalo o gifts na tinanggap na mas tinetreasure mo, gayong hindi naman kamahalan, kasi galing ito sa taong mahalaga sa'yo. Galing ito sa taong mahalaga sa'yo. Sino magulang dito na meron ka pa rin itinatagong mga letter ng anak mo noong bata, nakasulat Dear Mommy. Mali pa spelling. Pero hanggang ngayon, itinatago mo. Wala namang halaga yun wala namang bibili nun Pero bakit mahalaga sa'yo? Kasi galing sa taong mahalaga sa'yo. Are you there? Kami nagpa-repaint Noong room, sabi ko wag ninyong papatungan yung guri-guri diyan ng mga bata. Bakit? Mas maganda yan kaysa sa inyong pinipinta. Ay kapangit. Bakit ako'y masaya doon? Kasi mahalaga sa akin yung nagsulat doon. What is my point? Ang nagpapakaligaya sa Diyos ay mas pinapahalagahan ang Diyos kaysa bigay niya. Kung kaya ikay nananalangin ay dahil gusto mo
ng Land Cruiser. Ako'y nagpark doon eh. Daming-daming Land Cruiser na nakaharang eh. Sabi ko, mga ito, hindi ko naman inaano. Lagi na ako'y nilalapitan. Okay. Kung ang panalangin ko, Lord, I wish, gusto ko magkaroon ng Land Cruiser. Ito ang mangyayari. Kapag hindi binigay, ako'y malulungkot. Kapag nagtatagal na at wala pa, ako'y madi-discourage. Kapag ibinigay na, titigil na ako ng pananalangin. Bakit? Binigay na eh. Anong napansin ninyo? Mas mahalaga sa akin si Land Cruiser kaysa sa doon sa magbibigay. Alam niyo si Job? Si Job, nawala lahat. Nawala lahat, pati anak. Nawala ang hayupan, nawala ang business, lahat. Alam mo sabi ni Job? Ito sabi niya. Job 1:21. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung ikaw ay nagpapakaligaya sa Diyos, may hinihingi ka man, ibigay man o hindi, magtagal man o dumating agad, it doesn't matter. Bakit? Patuloy ka pa rin mananalangin. Patuloy ka pa rin magpupuri. Hindi ka naapektuhan kung dumating o hindi. Lord, naganda akong humihingi sa iyo ng boyfriend, wala pa. Tampo na ako. Dumating o hindi, magtagal o madali, sagutin man o hindi, doesn't matter. Kasi hindi ka nagpapakaligaya sa hinihingi mo, nagpapakaligaya ka sa nagbibigay. Ibigay man o hindi, siya pa rin ang giver. Iligtas man o hindi, siya pa rin ang Savior. Mangyari man o hindi ang gusto mo, siya pa rin si Lord. Siya pa rin ang makapangyarihan. It doesn't change anything. Bakit? Kasi sa Kanya ka nagpapakaligaya. Sa Kanya ka nagpapakaligaya. Alam mo, yung verse mismo, said it all. Said it clearly. Tingnan ninyo ha, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Delight yourself in the Lord. Magpakaligaya ka sa Diyos. Magpapakaligaya ka lang kay Lord kung talagang maligaya ka sa Kanya. Hindi mo ito pwedeng gawing kunwari lang. Hindi ka pwedeng manggaya. O ganun pala mag-worship. Nakita ko si Clifford mag-worship. Kailangan pala parang, Hindi pwedeng gagayanin mo lang si Pastor Dex manalangin. Ganun pala ang magpakaligaya sa Panginoon. No, hindi pwede. Hindi mo pwedeng gawing pagkukunwari ang magpakaligaya sa Panginoon. Magpapakaligaya ka lang sa Kanya kung talagang tunay na maligaya ka sa Kanya. At walang magtuturo sa iyo ng iyong gagawin kung talagang sa Kanya ka nagpapakaligaya. Yan yung kahit ikaw ay inaway ng asawa mo, hindi ka naapektuhan. Bakit? Hindi ka nagpapakaligaya sa asawa mo, nagpapakaligaya ka sa Diyos. Yan ay kahit nakita mo wala nang laman ng rep, wala nang pangulam, ikay nakangiti pa rin. Bakit? Alam mo, ikaw ay mayroong masalangit. Sa Kanya ka nagpapakaligaya at may pangako siya sa iyo at doon ka nagtitiwala. Hindi ka naapektuhan ng circumstances. Bakit? Hindi naman yung mga bagay na yun, doon ka nagpapakaligaya ka sa Diyos. At sabi nga ni Job, ano man ang mangyari? Si Lord ang nagbigay, siyang kumuha, purihin ng Diyos. May kausap po akong negosyo pipirma na lang pipirma na. Nakaayaw pa Alay, si Lord ang nagbibigay, si Lord ang nakuha, ay purihin ng Diyos. Bakit? Hindi ako sa Kanya nagpapakaligaya. Nagpapakaligaya ako sa Diyos. Are you there? Sino dito may mga regrets? Sana nabili ko. Sana nakuha ko. Sana yun ang pinag-aralan ko. Sana siyang niligawan ko. Sana siyang sinagot ko. Sana. I'm telling you, yung mga sinasana mong yan,
Hindi ka dapat diyan magpakaligaya. Hindi ka dapat diyan manghinayang. Bakit? Kasi meron kang Diyos, nandun ang Diyos, sa Kanya ka magpakaligaya. The verse says it clearly. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Pag nagpakaligaya ka kay Lord, ang desires mo ay hindi lamang yung desires ni Lord, kundi si Lord na mismo. Delight yourself in the Lord, and He will give more of Himself to you. Kanina nung ako pupunta dito, sabi ko, bagay ganyan na yung feeling. Parang kailangan ko mag-pray. Kailangan ko mag-pray. Yung pala yung masisira ang generator. Ano ibig sabihin? I hope dumating tayo sa puntos na ang ligaligaya natin kay Lord. Yung kahit anong ibigay ng araw sa'yo, hindi ka nito igugupo, hindi nito babaguhin ang iyong temperament. Pwede ba naman nung umaga dumating ka sa opisina, ang saya-saya mo, may nangyari lang, mamaya nagmumura ka na? Bakit? Nabago ba ang Diyos? Dahil ba nagkaroon ng problema, hindi ka na ba kailangan magpakaligaya sa Diyos? Oh, I pray. Dumating tayo sa puntos na when we said, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart, alam na natin na ang desire natin ay kung ano rin ang desire ni Lord. Alam natin na ang desire nating higit ay siya. Maaari sasabihin ng iba, kailan kaya ako makakarating sa puntos na yan? Dahil sa totoo lamang, pastor, ang gusto ko Land Cruiser. Sa totoo lang, pastor, mas gusto ko yung gift. Huwag kang maglala. Journey ito. Proseso to. Naunawaan kita. Naunawaan kita. Just continue in the process. Hayaan mo magpakilala ang Diyos sa iyo. Dumating sa puntos na kay Lord ka na lang talagang masaya. Maaari ngayon, hindi kita gets, pastor. Ang dami kong kailangan eh. Kailangan ko makapasa, kailangan ko magkatrabaho, kailangan ko ma-promote, kailangan ko magkapera, mag-aasawa ko, kailangan ko ng gastusin, ako'y magkakaanak, kailangan ko silang, kailangan. Journey. Sabi ko sa inyo noon, enjoy the journey. Na habang ikaw ay nag-journey sa lupang ito, sa buhay na ito, makikilala mo ang Diyos na siyang iyong provider, na siyang iyong comforter. Relax because all will be well. All will be well. Kayo dito, ang purpose ninyo ay magpayaman, praise God. Wag lang yung kakalimutan na hindi yun ang purpose. Ang purpose, sumagana sa mabubuting gawa. Para wag kayong maligaw. Okay? Yun na po yun. Hindi ko alam kung paano ako mag-e-end eh. Paalala lamang. Delight yourself in the Lord. Magpakaligaya sa Kanya. Hingin mo yung biyaya na, Lord, hayaan mo ako sa iyong maligaya. Para ano mang mangyari, hindi ka masyadong apektado. Bakit? Ay bumagsak kong aking grades eh. Nabago ka ang Diyos. Hindi ho. Yung pala ay saan kaya nagpapakaligaya? Kay Lord. Yain na. Kuha uli. At makakapasa na sa susunod. Nag-exam mo ako, hindi ako nakapasa eh. Saan kaya nagpapakaligaya? Kay Lord do. Siya. Kuha uli. Anong ibig sabihin? Huwag kang mabader ng mga nangyayari sa buhay mo. Just go on. Magpakaligaya kay Lord. Because everything will be well. Everything will be well. Let me pray for you. Father God, tulungan mo kami. May I invite everyone to stand up, please? Lord, salamat po sa sabi ninyo na kami magpakaligaya sa inyo at ibibigay ninyo ang desire ng aming puso. Lord, salamat po sa pagpapaalala sa amin na kailangan mo nang mabago ang aming puso bago mo ibigay ang desire nito, sapagkat ang pusong hindi pa nababago ay napakamapanlin lang na hindi namin alam kung anong aming motibo.
Hindi kami clear. Akala namin maganda, hindi pala. So baguhin mo, Panginoon, ang aming puso. Ang sino mang Lord sa amin na hindi pa talaga tumatanggap sa iyo, biyayaan mo kami, Panginoon, na isuko ng aming buhay sa iyo. Ikaw ang gawin naming Lord, Savior, Master. At Panginoon, habang binabago mo ang aming puso, tulungan mo naman kami, Panginoon, na magpakaligaya sa iyo. Na ikaw ang source ng aming joy, ng aming satisfaction. Na hindi kami ma-move ng mga nangyayari sa aming buhay, sapagkat, Lord God, ikaw naman ang lahat. Sa iyo kami pupunta, sa iyo kami humahawak, sa iyo kami nagtitiwala. Mabaguhin mo ang aming puso. Baguhin mo ang mga desires ng aming puso. Itama mo sa desires mo. Hayaan mo po, Panginoon, ang aming iniintindi ay mga bagay na mahalaga sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na ilagay mo sa puso namin ang mga bagay na importante sa iyo. Alisin mo sa amin, Lord God, ang pagiging selfish. Thinking about ourselves. Hindi kami ang Diyos. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Itama mo ang aming puso, Lord God. At Lord, ang bawat isang nandito, ang dalahin ko po, Lord God, magawa nila ang layunin nila sa kanilang buhay ayon sa kalooban mo. Lord, dadalhin mo kami sa iba't ibang lugar. Ang mga bata dito mag-aaral, magtatrabaho, maraming mamimit na mga tao. Hayaan mo, Lord God, na maalala nila kung anong purpose nila, to win soul, make disciples. Lord, ang bawat isa dito po, Panginoon, na may mga dinadaanan sa kanilang buhay, may mga tanong, may mga struggles. Lord, hayaan mo malaman nila ang kanilang purpose na magbigay ng luwalhati sa iyo na anumang aming gagawin, kumain man o uminom, gawin namin ito na nagbibigay ng luwalhati sa iyo. Lord, hayaan mo lahat kami dito, Panginoon. Ikaw ang gawin naming standard ng kabutihan. Kung anong sinabi mo, yun ang tama, Panginoon. Hindi namin ipipilit ang aming gusto, Lord God. At Lord God, tulungan mo kaming baguhin ang aming buhay. Kahit napakahirap iwan. For a very long time, dito kami nagtiwala. Pero Lord God, baguhin mo ang aming puso. Na ibaling namin ang pagtitiwala namin sa iyo. Lord, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Baguhin mo ang aming puso. Baguhin mo ang aming puso. Baguhin mo ang aming puso.
aming desire. Ikaw ang desire ng aming puso. Kami nagpapakaligaya sa iyo dahil ikaw ang ninanasa namin. Panginoon, let it be our prayer, the prayer of each one, na ikaw ang aming desire. This we pray in Jesus' name.